May ginagawa ng pag-aaral ang University of the Philippines bilang alternatibo sa bigas ayon sa Department of Trade and Industry. Bukod sa mura, mataas din nila ito sa nutritional value. Kung ano yan, alamin sa ulat ni Joshua Garcia. Humigit kumulang 10 piso na ang itinaan sa presyo ng per kilo sa bigas. Kaya ang mga mamimili, todo tipid muna sa konsumo sa kanin. Gaya ni Jeffrey na kung dati nakabibili sila ng kanyang mga kasama sa bahay ng kalahating kabang bigas, ngayon 3 kilo na lang. Mahal nga po eh. Patak-patak na lang. Hati-hati kami, pinagkakasya na lang. Walang magagawa eh. Ganun talaga. Kailangan magtipid. Ayon naman kay DTI Secretary Alfredo Pascual, may mga isinagawang pag-aaral sa University of the Philippines noong siya pa ang namumuno rito at lumalabas na maaari nga magamit ang kamote o rice corn mix bilang alternatibo sa bigas. We made experiments on rice corn mix, 70% rice, 30% white corn. We tested the nutritional value, the taste, the acceptability, and it was a pass. Ayon kay Gineth Aro, isang nutrition coach, mayaman sa fiber at bitamina ang kamote na maigi sa kalusugan at digestion. Maliban sa ito ay isang nutrient-dense food na may sandamakmak na vitamins and minerals, ang kamote ay mataas din sa fiber na nakakatulong na mapanatiling healthy ang ating digestive system. Nakakatulong din ito sa pag-manage ng ating timbang. Para sa inyong kaalaman, ang 1 cup of rice ay katumbas ng 160 grams of cooked kamote. Para naman kay Jackie at Polio, okay lang naman daw na kamote o mais ang gawing substitute sa kanin dahil bukod sa masustansya, makakamenos pa sa gastusin. Pwede rin siguro kung walang-wala na. Makakatipid ng konti yung kamote. Kasi ang kamote parang bigas na rin yan eh. Actually, ginagawa na po ng biyanan ko. Nag-start na po kami sa mais na bigas. Kinakain naman na natin dati yun eh, na alternative sa rice. Carbs din naman siya, so technically parehas lang ng magiging epekto sa katawan. Matatandaan tiniyak ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may sapat na supply na bigas ang bansa, kasabay ng pakikipagtulungan ng gobyerno sa pribadong sektor upang mapababa ang presyo ng bigas sa merkado at sa kadiwa. Patuloy din ang panawagan ng DTI sa mga negosyante na dapat pa rin sundin ang ipinatutupad na suggested retail price na hindi lalampas sa 10%. Joshua Garcia, para sa Bayan.